Good day mga paps, magbibigay lang tayo ng tips about sa belt, no? Marami nagtatanong na rin at paano raw i-check yung belt, no? Actually mga paps, napakadali naman i-check yung belt kung talagang kailangan na talagang palitan, no? Physical. Talagang checkin mo talaga ng physical, no? Huwag kayong papayag na nagpalinis lang ng panggilid at sasabihin ng mekaniko na, boss, palitan na. Ay, huwag kayong papayag na ginagano yung belt nyo. Ang pag-check ng belt, mga paps, sisipatin yung ganyan. Sisay nyo. Ay, iikot nyo lang na ganyan. Kutin nyo. Yan, ganyan. Checkin nyo kung may mga crack. No? May crack na at may budget na kayo. Eh, palitan nyo na. Palitan nyo yung belt nyo. Lalo na kung maglo-long ride kayo. Pero kung konting, kapalagay may crack nga siya pero pwede pa naman at hindi naman ilo-long ride, pwede pa naman. Pwede nyo naman yan kung bahay palengke lang kayo. Pwede naman. Pero, mas ina-advise ko, kung may crack na talaga, palitan nyo na. Para hindi kayo mabala sa kalsada. O hindi rin hassle sa inyo. Mahirap masiraan sa daan. Lalo pag gabi. No? Para less worry din kayo. Okay? So, unang step, checkin nyo yung crack. Yan, mga crack niya sa part na yan. Yan. Pag may nakita kayong crack dyan, okay, may budget na kayo, palitan nyo. No? Pangalawa, ito yung pangalawa na encounter ko eh. Wala nga crack yung belt ko. Yung pangalawa na encounter ko. Yan, no? Yan, mapalag na. Yung pumapalo na yung belt dun sa crankcase ng panggilid. Yan. Isa rin yan na kailangan nyo nang magpalit. Pero kung wala naman hindi naman na-encounter at wala rin naman okay lang din. Ay kasi, wala nga crack pero mapalag. Ayan kasi rin yan. Sobrang lambot na. Pag sobrang lambot na, hindi na rin medyo nakakairita pag pumapalo dun sa crankcase, katulad sa akin. Itong belt na to, tinanggal ko na to, pinalitan ko na to. Ito yung 842 to na nilagay ko. Pumapalo dun sa crankcase. Kaya, pinalitan ko na. Yun, okay na ulit. No? So, yung 842, madalas kinakabit siya sa 150. Ayan, yung 835 na size sa 125. Pero, hindi naman 125 makina ng motor mo, hindi ka naman pwede mo palit ng 835. Pwede naman, kasi ako, naka 842 yung, yung belt ko, nakakabit. Ito nga, 842 nga ito pinalitan. Kaya rin ako nagpalit ng 842 kasi gusto kong may sumampa yung belt doon sa torque drive. Kasi iba talaga pag ramdam mo talaga pag gumaano agad angat agad yung So, kaya nagpalit ako ng 840 kasi iba talaga pag nakasampa yung belt doon sa torque drive. Mararamdaman mo talaga yung performance. No? So, yun lang. Kasi yung 842 naman kasi, 835, sorry 835, masyadong lubog Mahalos, kaya nagpalit ako ng 840. Yun lang naman. Depende sa inyo yan, kung ano yung gusto nyo. Pero kung iba naman kasi, okay na, basta tumatakbo lang. Pero iba kasi, iba natin mga gusto agad ma-performance Wala na, gusto sa inyo naman yan. Pero kung gusto nyo sulitin yung dati yung belt na 835, okay din naman. No? Iba kasi, ito mga paps, tips lang na. Iba kasi, kahit 835 yung belt ng motor nila, napapasampa ang pinapagawa nila katulad sa isang kapaps natin na ipacheck sa akin ng motor, naka 835 lang pero nakaangat yung belt dun sa torque drive. Ang pinakelkal niya yung drive phase, pina-repace niya tsaka yung pulley yun, 13 point niya, pinakalkal niya talaga. So, umangat talaga yung 835. Pwede naman pala. Yun lang yung tips ko sa inyo, mga paps. Hindi po 835 din naangat. So, kailangan mo rin kasi may gawin ka. Hindi naman naangat ng ganun yan pag wala kang gagawin. Pero kung gusto mo ayaw mo papakal ka lang
ng, ng, ng drive phase, pulley, 842 ka. O kasi hanggang ngayon, yung drive phase ko, tsaka pulley ko, ayun pa rin eh, sis pa rin eh. Yun pa rin ang gamit ko eh. Ganun pa rin, ang torque thread ko, yun pa rin. Yung stock pa rin. Nung napalitan ko lang sa panggilid ko, mga paps, clutch spring, tsaka center spring. Yan. Tapos, yung belt. Yung pala, clutch belt. Nagpalit na ako eh. Yan. Na may regroove. Tapos, ano pa ba? Naglagay ako ng torsion controller. No? So, nagtatanong nga pala sa torsion controller, mga paps. Ang purpose kasi ng torsion controller, tinutulungan niya yung may yung mag-twist ng kasi pag sobra kasing throttle pa, baga yung RPM mo, na-stress din yung niyan eh, yung yung center spring na nabibigla na twist. Kaya yung baga natutulungan niya yung center spring na mag-play na maayos. Hindi siya maiwasan yung pag-twist ng hindi inaasahan. No, yung play ba. Tsaka nakakaganda din ng torque. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin yung torsion controller na nakalagay sa torque thread. O goods naman mga paps, goods na goods. So, pang baga sa dagdag performance din kahit pa paano. Yun lang naman yun lang naman binago ko eh. Tapos, kinalkal ko lang yung pulley tsaka yung drive phase. Ako na lang din, di ko na pinakalkal. Kaya lang, hindi ako gumawa ng video kasi ang hirap eh. Ang sakit sa kamay. Baka hindi siya advisable na DIY lang. Mas maganda lang, paano mo na lang sa iba. Mas maganda pakalkal kayo sa mismong may machine. Mas maganda. Mas mabilis lang yan. Pag sinalang niya sa machine, mas mabilis lang siyang gawin. Kumpara sa i-DIY nyo, sakit sa kamay. Yun lang mga paps, no? So, inuulit ko, ang pag-check ng belt ay physical. Kung may crack, palitan na. No? Tapos mapagpag, malalaman yung pag nakakabit, pumapalo doon sa pinaka-crankcase ng panggilid, isinyalis na kailangan mo na magpalit. Okay? So, huwag agad maniniwala sa mga sinabi agad ng mekaniko na, boss, palit na na yung belt mo. Dapat meron siyang explanation, no? Ito itong mga paps sa pag nagpapagawa kayo sa mga motor shop, pag sinabi ng mekaniko na, boss, palitan mo ng ganitong pyesa, palitan ganito, boss, palitan na to. Dapat may explain niya. Siyempre magtatanong ka eh. Tatanong mo, boss, anong reason bakit papalitan? Dapat ina-explain. Ako kasi ganun ako mga paps. Ina-explain ko, ako kilala ako ng mga pupunta dito sa akin. Hindi ako basta sa nagpapalit ng pyesa kung hindi naman kailangan palitan. No? Dapat ito ko lang pakiusap ko lang sa mga kapwa natin mekaniko. Sana maging totoo kayo sa mga customer nyo, no? Sabihin niyo yung tama. No? Kung hindi naman kailangan palitan ng pyesa, huwag niyo nang papalitan. Kasi kawawa naman yung customer. Hindi naman yan nagpagawa para gumastos eh. So, magpalit kayo ng sitwasyon, ikaw ang customer, ikaw ang magpapagawa. So, ganun din mararamdaman mo. So, ako kilala ko na mapupunta dito. Hindi ako basta nagpapalit ng pyesa kung hindi kailangan. Kung talagang kailangan magpalitan, wala talagang magagawa. Talagang mabubutas ang bulsa niya kung talagang may mga pyesa na talagang kailangan na palitan. Ako in-explain ko, bawat pyesa, multi-milyon, in-explain ko. Kasi, lalo na kung ako yung latch stats, sinasabi ko yun. Pag nagkalas ako ng flaring, sinasabi ko, may kulang na tornilyo, sinasabi ko, boss, kulang tornilyo ha. Kasi kung huling nagkalas, kung huling gumawa ng motor mo, baka sa akin mo ibintang nawawala mo tornilyo. Ganun ako mapaps pag gumagawa ko. Pag may nakita akong konting may kulang na tornilyo, sinasabi ko agad yun. Mamaya kasi bilang isang mekaniko, huling touch ka doon, last touch ka doon sa ginawa sa ikaw yung last touch, ikaw huling gumawa,
ikaw mapagbibita ka kahit na hindi ka ang salary na hindi na inebelik yung tornilyo, no? So ganun mga paps, pakiusap lang sa mga mekaniko na maging totoo tayo sa mga customer at baga ano, nasa puso ang paggawa, no? Maging totoo tayo sa customer. Importante 'yun eh. Kasi alam mo pag ganun ka, kahit gaano ka kalayo, pupuntahan ka niya mga 'yan. Ako nga minsan ano yung mga paps, yung pinakamalayo pong malayong pong ka-subscriber ko na pumunta dito sa akin. Nagulat ako. Taga Cainta pumunta dito para na magpa-check ng motor niya. Imagine mo yun. Tapos iba malalayong lugar pa. Yung ano ko yung sa Cainta, napakalayo nun eh. Tapos yung sa Santa Rosa, sa Calamba, taga Laguna. Okay lang mga taga Cavite, pero yung, kaya na sabi ko, dami namang mekaniko doon sa area nila, bakit sa akin pa napunta? Kaya yun ang yung baga alagaan natin yung pag-trust, no? Magpakatotoo tayo, no? Hindi lang tayo dapat kita ang iniisip natin, no? Isipin din natin yung quality na gawa bilang isang mekaniko. So, yun lang mga paps, sumaba na naman yung mga video. Masyado na ako madaldal. Mamaya, may buzzer na naman ako, sasabihin sa akin, ang daldal mo. Yung mga napakwenta na ako, paps, mga paps. So, yun lang mga paps, inulit ko, simple lang naman yung pag-check ng belt, no? Physical. I-checkin nyo yung crack, yan, sa area na yan. No? Inulit ko na, para tapos, kung pag mapagpag, malambot na yung belt, isa na rin sinyalis yan na kailangan ng palitan. Tsaka minsan dito, checkin nyo rin yan dito sa area ito, itong part nito. Nininipis din ito eh, katagalan. Checkin nyo rin yan. So, isa rin yan. Minsan nagkakarak din yan dito. Pero madalas dito. Dito sa area. Okay? So, ayun lang mga paps. Sa next video na lang ulit tayo. Yun. Ano nang nasa ating mga buzzer natin dyan. Salamat sa panonood nyo. Salamat sa tiwala. Sana may napulot kayong kalaman. Bye!